Isang gabi ng kahihiyan kapalit ng hininga ng aking ina. Ibinenta ko ang aking dangal sa isang lalaking estranghero sa gitna ng marangyang piging. Akala ko doon na matatapos ang bangungot. Ngunit bakit ang lalaking kumuha ng aking pagkababae ay siya ring tatayo ngayon sa harap ko bilang aking amo? Ang tadhana ay isang malupit na biro at ang aking pagdurusa ay nagsisimula pa lamang sa loob ng mansyong ito. Sino ang dapat kong katakutan? Ang katotohanan o ang puso kong nagsisimulang tumibok sa maling tao? Huwag kang mag-alala, Mommy. She's just a maid. Para lang siyang hangin na labas-masok sa kwartong ito, kaya wala kang dapat ikatakot. Ni hindi ko nga matandaan kung anong kulay ng mga mata niya. Ang boses ni Ren ay malamig, matigas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay parang bilyas na tumama sa dibdib ni Liana, madiin at sapat na para pigilan ang pagdaloy ng hangin sa kanyang mga baga. Nakatayo siya sa madilim na sulok ng malawak na silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mainit na plansa. Pinaplansa niya ang puting polo na isusuot ni Ren para sa isang mahalagang pagpupulong. Isang polo na dumaan sa kanyang mga kamay nang may ibayong pag-iingat. Tinitiyak na walang kahit isang kunot na madadaiti sa balat ng lalaki. Sa tindi ng kanyang narinig, nakalimutan ni Liana na ang mainit na singaw ng plansa ay humahalik na sa kanyang balat. Ngunit ano nga ba ang hapdi ng pasong yon kumpara sa talim ng katotohanang binitawan ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang pinakaiingatang hiyas? Lumingon si Ren sa kanyang direksyon, ngunit ang kanyang mga mata ay dumaan lamang sa kanya na parang tumitingin sa isang gamit na walang buhay. Walang pagkilala, walang alaala. Para kay Ren, siya ay si Liana lamang, ang katulong na kinuha nila dahil sa murang sahod at masunuring disposisyon. Hindi niya alam, o marahil ay ayaw niyang alalahanin, na ang mga kamay na nag-aayos ng kanyang higaan ngayon ay ang parehong mga kamay na nanginig sa ilalim ng kanyang haplos. 3 buwan na ang nakalilipas. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa silid nang ibaba ni Ren ang telepono. Ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng mga kurtina at ang mahinang pagtibok ng puso ni Liana na tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng sakit, ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling tikom. Tinuruan siya ng kahirapan na maging piping saksi sa sarili niyang pagkagunaw. Naalala niya ang gabi ng piging, ang amoy ng mamahaling alak, ang nakatutulig na musika, at ang kislap ng mga diamanteng tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Naalala niya ang lamig ng aircon sa hotel room at ang init ng mga luhang pilit niyang itinago habang tinatanggap ang sobrang naglalaman ng perang magliligtas sa buhay ng kanyang ina. Para kay Ren, ang gabing iyon ay isang transaksyon lamang. Isang panandaliang aliw na pinalipas ng alak. Ngunit para kay Liana, iyon ang gabing ibinenta niya ang kanyang kaluluwa upang bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanyang nanay na muling makahinga. Liana, tapos na ba yan? I'm in a hurry. Pagbasag ni Ren sa katahimikan, ang kanyang tono ay puno ng pagkainip. Ang uri ng tono na ginagamit lamang para sa mga taong mababa, ang uri sa lipunan. Dahan-dahang itinaas ni Liana ang kanyang paningin. Nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin, ang unipormeng kupas, ang buhok na nakatali ng mahigpit, at ang mga matang pilit na itinatago. Ang baha ng emosyon. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit napakadali para sa lalaking ito na burahin siya sa kanyang isipan. Gusto niyang ipakita ang mga sugat sa kanyang puso na mas malalim pa sa anumang peklat sa katawan. Ngunit sa halip na sumigaw, tanging marahang pagtango lamang ang kanyang naging tugon. Maingat niyang isinabit ang polo sa tabi ng lalaki. Tinitiyak na hindi madadaiti ang kanyang mga daliri sa balat nito. Sa bawat pulgada ng distansya sa pagitan nila,
Nararamdaman ni Liana ang dambuhalang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Ang pader ng pera, kapangyarihan, at malupit na tadhana. Nang lumabas si Ren ng silid, nang hindi man lamang nagpapasalamat, naiwan si Liana na nakatitig sa kawalan. Ang bawat hakbang ng lalaki palayo ay parang semento na tumatabon sa kanyang pag-asa. Napatingin siya sa kanyang palad na namumula dahil sa init ng plantsa. Ang hapdi ay unti-unting kumakalat, ngunit mas masakit ang katotohanang nanunuot sa kanyang isipan. Siya ay invisible. Siya ay hangin lamang. Siya ang babaeng nagbigay ng lahat, ngunit nanatiling walang pangalan sa paningin ng lalaking minsan nang naging bahagi ng kanyang pinakamadilim na gabi. Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa marangyang silid na puno ng gamit na mas mahal pa sa kanyang buhay, isang tanong ang paulit-ulit na umuugong sa kanyang utak. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang sarili kong dangal para sa buhay ng taong nagbigay sa akin ng hininga, kung ang kapalit nito ay ang dahan-dahang pagkamatay ng sarili kong puso. Ang dumi mo, Liana. Pati ang hanging nilalanghap ko rito sa dining room ay tila nahahaluan ng alikabok dahil sa presensya mo. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ni Ren na manatili rito ang isang katulad mong amoy lupa. Ang boses ni Doña Victoria ay parang tunog ng basag na kristal. Matalas, marangya, ngunit nakakasugat. Nakaupo ang matandang babae sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa naura. Ang kanyang mga daliri na puno ng mamahaling hiyas ay maingat na humahawak sa isang tasa ng tsa. Sa kabilang dako, nakayuko si Liana habang dahan-dahang inilalapag ang pinggan ng almusal. Ang bawat salita ng matanda ay parang latay ng whip sa kanyang likuran, ngunit nanatili siyang tahimik. Pinanood ni Liana ang sariling mga kamay na nanginginig ng bahagya. Ang mga kamay na ito ay buong magdamag na naglinis ng mga bintana at nagpakintab ng sahig hanggang sa sumakit ang kanyang mga kasukasuan. Lahat ay upang masigurado na walang mairereklamo ang kanyang mga amo. Ngunit sa paningin ni Doña Victoria, ang kanyang pagsisikap ay walang halaga. Ang kanyang pagkatao ay binabawasan lamang sa antas ng dumi na dapat walisin. Paumanhin po, senyora. Sisiguraduhin ko pong hindi na muling mangyayari, mahinang tugon ni Liana. Ang kanyang boses ay parang isang bulong na dumaan sa tuyong lalamunan. Eksaktong bumaba si Ren mula sa ikalawang palapag. Ang kanyang bawat hakbang sa hagdanan ay lumilikha ng isang mabigat na presensya na tila sumasakop sa buong silid. Ni hindi niya tinapunan ng tingin si Liana. Naupo siya sa tapat ng kanyang ina at nagsimulang magbasa ng dyaryo na tila ba ang babaeng nagsisilbi sa kanya ay bahagi lamang ng dekorasyon sa dingding. Ren, anak, kailangan na nating pag-usapan ang pagdating ni Monica mula sa Europa. Siya ang babagay sa iyo, hindi ang mga kung sino-sinong nakakasalamuha mo sa kung saan-saang madidilim na lugar. Sabi ni Victoria, ang kanyang mga mata ay pasimpleng bumaling kay Liana na may halong pandidiri. Naramdaman ni Liana ang paghinto ng kanyang mundo. Ang salitang madidilim na lugar ay tumimos sa kanya na parang isang karayom. Alam ba ng matanda? O sadyang mapaglaro lamang ang tadhana? Napakapit siya nang mahigpit sa gilid ng tray na hawak niya. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dagat ng kahihiyan na unti-unting lumulunod sa kanya. Mom, not now. I have work. Maikling sagot ni Ren, ngunit sa likod ng kanyang malamig na pananalita, sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata ni Liana. Isang segundo lang yon, ngunit sapat na upang maramdaman ni Liana ang isang kuryenteng puno ng sakit at pag-alala. Ang mga mata ni Ren ay tila nagtatanong, tila nanggigising sa isang alaala na pilit niyang ibinabaon. At ikaw, Liana, huwag kang tumunganga riyan. Pagkatapos mo rito, linisin mo ang bawat baitang ng hagdanan gamit ang basahan. Ayaw kong makakita ng kahit isang bakas ng sapatos. Gawin mo yan nang nakaluhod.
para matuto kang magpakumbaba sa harap ng mga taong nagpapakain sa'yo. Utos ni Victoria. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Lumabas si Ren ng bahay nang hindi man lang lumingon sa kanyang direksyon. Naiwan si Liana sa gitna ng malawak na silid. Bitbit ang tray na tila naging kasing bigat ng isang bundok. Habang nakaluhod sa malamig na marmol na hagdanan, nararamdaman ni Liana ang pait ng bawat patak ng kanyang pawis. Bawat kuskos niya sa sahig ay tila pagtatangka na burahin ang dungis na nakakapit sa kanyang dangal. Ngunit habang mas lalo niyang nililinis ang paligid, mas lalong lumalalim ang ukit ng sakit sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang ina sa ospital. Ang mukha nitong maputla, ngunit punong-puno ng pasasalamat dahil sa pagkakataong muling mabuhay. Para sa iyo ito, Nay. Kahit anong dumi, kahit anong hirap, kakayanin ko. Bulong ni Liana sa sarili. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa basang marmol, lumilikha ng maliliit na marka na agad din niyang pinunasan. Ang kanyang golden moment ay ang maliit na rosaryo na nakatago sa kanyang bulsa, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng pangungutya, may isang Diyos na nakakakita ng kanyang sakripisyo. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang bumalik si Ren sa loob ng bahay dahil may nakalimutang dokumento. Huminto siya sa paanan ng hagdanan at nakita ang kanyang katulong na nakaluhod, basang-basa ng pawis, at may bakas ng luha sa mga mata. Tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga antas sa buhay ay tila nawala sa isang iglap ng pagtitinginan. Liana! Ang mahinang sambit ni Ren. Ang kanyang boses ay wala na ang dati nitong lamig, kundi napalitan ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang halo-halong awa, galit, at isang bagay na mas malalim pa rito. Ngunit bago pa man makasagot si Liana, lumitaw si Doña Victoria sa itaas ng hagdanan. Hawak ang isang makapal na sobre. Ren, mabuti at bumalik ka. May kailangan kang makita. Isang imbestigasyon tungkol sa babaeng ito bago siya pumasok sa pamamahay natin. Mukhang may itinatago siyang lihim na magpapakulo sa iyong dugo. Ang nakakangising banta ng matanda. Nanigas si Liana. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lihim na pilit niyang itinago. Ang gabing ibinenta niya ang kanyang sarili sa lalaking nasa harap niya ay tila sasabog na sa kanyang mukha. Bakit mo hinahayaang tapakan nila ang iyong pagkatao ng ganito? Bakit nananatili kang tahimik habang dinudurog ka ng aking ina? Ang tanong ni Ren ay parang isang hagupit na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng malawak na pasilyo. Hindi pa rin umaalis si Ren sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nanginginig na mga kamay ni Liana na mahigpit na nakakapit sa basang-basahan. Nakita ni Ren ang bahid ng dugo sa maputing marmol. Dugo mula sa gasgas sa tuhod ni Liana dahil sa matagal na pagluhod at pagkuskos sa matitigas na baitang ng hagdan. Hindi nakasagot si Liana. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinig. Bawat paglunok ay nagdadala ng matinding hapdi. Paano niya sasabihin ang katotohanan na ang bawat pag-alipusta sa kanya ay tinatanggap niya dahil ang bawat sentimong kinikita niya ay katumbas ng bawat tibok ng puso ng kanyang ina? Para kay Liana, ang kanyang dangal ay isang luho na hindi niya kayang panghawakan sa gitna ng kahirapan. Sumagot ka, Liana. Huwag kang tumitig sa sahig na tila ba yan ang iyong buong mundo. Muling wika ni Ren, ang kanyang boses ay may halong galit at pagkadismaya. Binitawan ni Ren ang kanyang dalang dokumento at lumapit kay Liana. Sa isang biglang galaw, hinawakan niya ang braso ng dalaga upang itayo ito. Napaaray sa sakit si Liana, hindi dahil sa higpit ng hawak ni Ren, kundi dahil sa hapdi ng kanyang mga sugatang tuhod. Ngunit nang magtagpo ang kanilang balat, tila isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Liana. Isang pamilyar na init na nagpabalik sa kanya sa gabing nais na niyang kalimutan. Ang amoy ni Ren
Ang halu-halong bango ng sandalwood at mamahaling tabako ay tila isang lason na dahan-dahang lumalason sa kanyang katinuan. Iyon ang amoy na nakakapit sa kanyang balat matapos ang gabing iyon sa hotel. Iyon ang amoy na nagpapaalala sa kanya na siya ay minsan nang naging pagmamay-ari ng lalaking ito sa loob ng ilang oras. Halika rito! Gagamutin natin ang mga sugat mo. Utos ni Ren. Ang kanyang tinig ay wala na ang dating awtoridad, kundi napalitan ng isang kakaibang lambot na mas nakakatakot para kay Liana kaysa sa anumang sigaw. Dinala ni Ren si Liana sa loob ng kanyang pribadong silid-aklatan. Pinaupo niya ang dalaga sa isang malambot na silyon. Kumuha si Ren ng isang first aid kit at lumuhod sa harap ni Liana. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ang isang makapangyarihang ginoong tulad ni Ren ay nakaluhod sa paanan ng isang katulong. Sir, huwag po. Ako na lang po. Hindi po nararapat ito. Nanginginig na, sabi ni Liana. Pilit na hinihila ang kanyang binti. Manahimik ka, Liana. Kahit ngayon lang, hayaan mong tratuhin kita bilang isang tao, hindi bilang isang anino sa bahay na ito. Madiing sabi ni Ren habang dahan-dahang itinataas ang laylayan ng palda ni Liana upang makita ang mga sugat sa tuhod nito. Ang bawat pagdampi ng bulak na may gamot sa balat ni Liana ay tila isang haplos na sumisira sa pader na itinayo niya sa kanyang puso. Ang init ng hininga ni Ren na tumatama sa kanyang balat ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Tinitigan ni Liana ang tuktok ng ulo ni Ren at sa sandaling iyon, ang galit niya sa mundo ay tila unti-unting natutunaw. Nakita niya ang isang bahagi ni Ren na hindi nakikita ng iba. Isang lalaking marunong magmalasakit, isang lalaking tila naghahanap din ng kapayapaan sa sarili niyang kaguluhan. Bakit parang hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang iyong panginginig? Bulong ni Ren, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa paglilinis ng sugat. Bigla siyang huminto at tumingala kay Liana. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na magkalapit, sapat na upang marinig nila ang bawat buntong hininga ng isa't isa. Ang nakakabinging katahimikan ng silid ay napuno ng tensyon na tila isang lubid na malapit ng maputol. May mga gabi, Liana, na nananaginip ako. Isang panaginip tungkol sa isang babaeng hindi ko makita ang mukha. Pero ramdam ko ang bawat patak ng kanyang luha sa aking balat. Isang babaeng may amoy na katulad ng sayo, amoy ng ulan at pag-asa. Patuloy ni Ren. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagkalito. Hinawakan ni Ren ang pisngi ni Liana. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humaplos sa labi ng dalaga. Ang alaala ng gabing iyon ay tila isang baha na handang sumira sa lahat ng kanilang pinoprotektahan. Liana, sabihin mo sa akin ang totoo. Noong gabing iyon sa Blue Diamond Hotel, ikaw ba... Hindi natapos ni Ren ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Ang malakas na pagpihitid ng seradura ay parang isang putok ng baril na nagpahiwalay sa kanila. Pumasok ang isang katulong, hingal na hingal at maputla ang mukha. Kuya Ren, si Senyora Victoria po. Nahimatay po siya sa itaas matapos basahin ang mga dokumentong dinala ng investigador. Napatayo si Ren. Ang kanyang mukha ay agad na binalot ng takot at pagkabalisa. Mabilis siyang lumabas ng silid nang hindi man lamang muling tumingin kay Liana. Naiwan si Liana na nakaupo sa silyon, ang kanyang puso ay tila isang wasak na instrumento. Alam niya, sa sandaling basahin ni Ren ang mga dokumentong yon, ang kaunting init na naramdaman niya sa pagitan nila ay magiging isang apoy na susunog sa kanyang buong mundo. Saan mo kinuha ang ganoong kalaking halaga, Liana? Ang sabi ng doktor, milyon-milyon ang ibinayad sa operasyon ko. Hindi ba't katulong ka lamang sa Maynila? Ang tanong ni Aling Rosa ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng mainit na hapon. Nakaupo si Liana sa tabi ng papag ng kanyang ina
sa maliit nilang kubo sa probinsya. Pinagmamasdan niya ang mukha ng ina. Masigla na ito, may kulay na ang mga pisngi, at hindi na humihingal sa bawat paggalaw. Ito ang bunga ng kanyang sakripisyo. Ito ang buhay na binili niya gamit ang sarili niyang luha. Ngunit ang bawat pasasalamat ni Aling Rosa ay parang isang tinik na bumaon sa lalamunan ni Liana. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng ina. Ang bawat tibok ng puso ni Aling Rosa na naririnig ni Liana sa tahimik na silid ay tila nagpapaalala sa kanya ng gabi sa hotel, ng bawat sandali ng kahihiyan na tiniis niya upang mangyari ang himalang ito. Scholarship po iyon, Nay. At tulong na rin mula sa foundation ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Mababait po ang mga Lorenzo. Pagsisinungaling ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Parang isang dahon na tinatangay ng hangin. Inabot niya ang kamay ng ina at marahan itong hinaplos. Pilit na itinatago ang mga peklat ng paso at paltos mula sa pagtatrabaho sa mansyon. Utang na loob natin sa kanila ang buhay ko, anak. Kaya sana ay pagbutihin mo ang iyong pagsisilbi. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na magbibigay ng dungis sa ating pangalan. Kahit tayo ay mahirap lamang, dagdag ni Aling Rosa habang hinahaplos ang buhok ng anak. Dungis, ang salitang iyon ay tila isang malakas na sampal kay Liana. Gusto niyang humagulgol, gusto niyang sabihin na ang dungis na kinatatakutan ng kanyang ina ay matagal nang nakakapit sa kanyang balat, na ang perang nagligtas sa buhay nito ay galing sa pagbebenta ng kanyang huling dangal. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Ang katahimikan ang tanging proteksyon niya upang hindi madurog ang puso ng kanyang ina. Kinuha ni Liana ang isang lumang suklay at dahan-dahang sinuklay ang buhok ni Aling Rosa. Ang golden moment na ito, ang payapang sandali ng mag-ina sa ilalim ng dapit hapon, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa bawat hagod ng suklay, ipinapangako niya sa sarili na dadalhin niya ang sikretong ito hanggang sa hukay, basta't manatiling maayos ang kalagayan ng kanyang ina. Liana, nakauwi ka pala. Ang malakas na boses ni Mang Teroy, ang kanilang kapitbahay na kilala sa pagiging tsismoso, ay bumasag sa katahimikan. Pumasok ang matanda sa loob ng kubo, may bitbit na mga sariwang gulay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuring kuryosidad. Opo, Mang Teroy, binibisita ko lang po si nanay, sagot ni Liana, pilit na ngumingiti. Alam mo, Liana, may kamag-anak ako sa Maynila, isang driver sa tapat ng Blue Diamond Hotel. Panimula ni Mang Teroy habang nauupo sa isang bangko. Ikinukwento niya sa akin nung isang buwan. Parang nakita ka raw niya roon, noong gabing may malaking party ng mga milyonaryo. Sabi ko, imposible naman, dahil ang alam ko ay nagtatrabaho ka bilang katulong sa isang subdivision. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Liana. Ang suklay sa kanyang kamay ay nalaglag sa sahig, lumikha ng isang mahinang tunog na tila bahudyat ng kanyang pagkagunaw. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanigmig at ang hangin sa loob ng maliit na kubo ay tila biglang naubos. Blue Diamond Hotel? Ano ang gagawin ng anak ko roon, Teroy? Baka nagkakamali lang ang kamag-anak mo. Pagtatanggol ni Aling Rosa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang bumaling kay Liana nang may halong pag-aalinlangan. Iyon din ang sabi ko. Pero sabi ni Kulas, hinding-hindi siya magkakamali sa mukha ni Liana. Nakita ka raw niyang bumababa sa isang itim na kotse. Suot ang isang napakagandang damit at mukhang takot na takot. Patuloy ni Mang Teroy. Tila hindi napapansin ang pamumutla ng dalaga. Hindi makapagsalita si Liana. Ang kanyang dila ay tila naging bato. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ina, mula sa pagtitiwala patungo sa isang malalim na kalituhan at takot. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang habambuhay na pagpaparusa. Liana, anak, mahinang tawag ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig.
Totoo ba ang sinasabi ni Teroy? Pumunta ka ba sa hotel na yon? Saan galing ang perang pampagamot ko, anak? Eksaktong sa sandaling iyon, ang cellphone ni Liana sa loob ng kanyang bulsa ay nag-vibrate. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Alam ko ang ginawa mo noong gabing iyon, Liana. Kung ayaw mong malaman ng nanay mo ang buong katotohanan, bumalik ka sa Maynila ngayon din. May kailangan akong ipagawa sa iyo. Nanginginig ang mga kamay ni Liana habang binabasa ang mensahe. Ang anino ng kanyang nakaraan ay hindi lamang siya sinusundan. Ito ay handa nang lamunin ang lahat ng taong mahalaga sa kanya. Akala mo ba ay ganoon lang kadaling ibaon ang sikreto mo, Liana? Ang isang gaya mo ay hindi dapat narito sa marangyang bahay na ito. Nararapat ka sa kalsada kung saan madali kang mabibili. Ang boses ng lalaki ay malat at puno ng pangungutya, tila isang maruming kamay na humahawak sa leeg ni Liana. Nakatayo si Liana sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng mansyon, kung saan ang dilim ng gabi ay nagsisilbing tabing sa kanyang takot. Ang lalaking nasa harap niya ay si Gardo, isang bouncer sa hotel noong gabing iyon, ang taong nakakita sa kanya habang umiiyak sa hallway matapos lumabas sa silid ni Ren. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Liana sa loob ng kanyang bulsa ang maliit na rosaryo na ibinigay ng kanyang ina. Ang lamig ng mga butil nito ay kabaligtaran ng nagbabagang kaba sa kanyang dibdib. Kakarating lang niya mula sa probinsya, pagod ang katawan mula sa biyahe, ngunit wala siyang karapatang magpahinga. Ang bawat hakbang niya pabalik sa mansyong ito ay parang pagpasok sa isang bitag na siya mismo ang gumawa. Ano ang kailangan mo sa akin, Gardo? Wala na akong pera. Lahat ng nakuha ko noon ay naibayad na sa ospital. Nanginginig na sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan na tila puno ng buhangin. Huwag mo akong makuha-kuha sa drama mo, Liana. Nakita ko kung paano ka tingnan ni Sir Ren. May video ako mula sa security camera ng hotel. Isipin mo na lang kung anong mangyayari kapag napanood ito ng Donya o ng anak niya. Siguradong hihilingin mong sana ay namatay na lang ang nanay mo kaysa maranasan ang kahihiyang darating. Banta ni Gardo habang dahan-dahang lumalapit. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay nanunuot sa ilong ni Liana. Nanigas ang buong katawan ni Liana. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa maramdaman niya ang hapdi ng kanyang sariling mga kuko. Ang imahe ng kanyang ina na muling nagkakasakit dahil sa kahihiyan ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang maglaho, ngunit ang bawat kalamnan niya ay tila naging semento. Hindi nila alam na sa ikalawang palapag ng mansyon, sa likod ng makapal na kurtina ng kanyang silid-aklatan, nakatayo si Ren. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa dalawang aninong nag-uusap sa ilalim ng puno. Hindi niya naririnig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ang bawat kilos ni Liana, ang pagyuko nito, ang panginginig ng kanyang mga balikat, ay nagpapakulo sa dugo ni Ren. Isang matinding selos at pagkadismaya ang bumalot sa puso ni Ren. Akala niya ay nakakita na siya ng katotohanan sa mga mata ni Liana noong ginagamot niya ang mga sugat nito. Akala niya ay may kakaibang linis ang kaluluwa ng dalagang ito sa kabila ng kanyang kahirapan. Ngunit ano ang ginagawa nito sa madilim na sulok ng hardin kasama ang isang estranghero sa ganitong oras? Pera o kahihiyan, Liana? Mamili ka. Huling sabi ni Gardo bago ito mabilis na lumabas sa gate ng mansyon. Iniwan si Liana na mag-isa sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang napasandal si Liana sa puno. Ang kanyang tuhod ay bumigay at dahan-dahan siyang napaupo sa damuhan. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, bumabasa sa kanyang kupas na uniforme. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na paulit-ulit na itinatapon sa putikan. Nang pilitin niyang tumayo upang bumalik sa loob ng bahay,
Laking gulat niya nang makita ang isang matangkad na figura na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang liwanag mula sa loob ay nagmumula sa likuran ni Ren, kaya ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Ngunit ang aura ng galit na nagmumula sa kanya ay sapat na upang mapatigil ang pagtibok ng puso ni Liana. Sino ang lalaking yon, Liana? Ang boses ni Ren ay parang isang dagundong ng kulog sa gitna ng payapang gabi. Sir, wala po. Isa lang po siyang kakilala sa probinsya. Pagsisinungaling ni Liana habang pilit na pinupunasan ng kanyang mukha. Lumapit si Ren. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Liana at hinarap ito sa kanya. Ang init ng kanyang mga kamay ay tila naging apoy na nagpapaso sa balat ni Liana. Huwag mo akong pagsinungalingan. Nakita ko kung paano ka naging miserable sa harap niya. Magnanakaw ba siya? O siya ang dahilan kung bakit kailangan mo ng mabilis na pera? Madiing tanong ni Ren. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Liana. Anong klaseng babae ka ba talaga, Liana? Isang banal na anak sa umaga at isang kasabwat ng mga kriminal sa gabi? Ang bawat salita ni Ren ay parang isang matalim na bubog na kumakatay sa natitirang dangal ni Liana. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang isigaw na ang lahat ng ito ay dahil sa gabing kinuha ni Ren ang lahat sa kanya, ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa kanyang boses. Sir, pakiusap. Hayaan niyo na po ako. Hikbi ni Liana, pilit na kumakawala sa hawak ni Ren. Hindi, Liana. Mula ngayon, hindi na ako maniniwala sa mga luha mo. Kung pera lang ang habol mo sa bahay na ito, ibibigay ko sa iyo. Pero huwag na huwag mong iisipin na maluloko mo pa ako. Sabi ni Ren sabay bitaw ng marahas kay Liana. Bago pa man makasagot si Liana, nakita niya ang isang bagay na nalaglag mula sa bulsa ni Ren nang mabilis itong tumalikod. Isang maliit na itim na envelope na katulad ng mga imbitasyon sa Blue Diamond Hotel. Napako ang tingin ni Liana sa envelope. Isang panibagong panganib ang tila bumubukas. Alam ba ni Ren ang tungkol sa video? O may iba pa siyang balak na mas malupit kaysa sa tadhana? Magnanakaw! Isang hamak na magnanakaw ang pinatira natin sa ilalim ng ating bubong. Ang sigaw ni Doña Victoria ay yumanig sa buong kusina. Tila isang kidlat na tumama sa gitna ng payapang umaga. Lahat ng mga katulong ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang ingay ng mga kubyertos at ang usok ng nilulutong almusal ay tila napalitan ng isang mabigat at nakakasuffocate na atmosfera. Nakatayo si Liana sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay puno pa ng sabon mula sa paghuhugas ng mga baso. Ang kanyang mukha ay maputla, hindi dahil sa puyat mula sa biyahe, kundi dahil sa gulat at takot. Sa harap niya, galit na galit ang senyora. Hawak ang isang mamahaling kwintas na gawa sa mga diamante at sapiro, ang paboritong hiyas ng matanda. Senyora, hindi ko po alam kung paano napunta yan sa aking mga gamit. Wala po akong kinuha. Nanginginig na, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay halos maglaho sa hangin, ngunit hindi siya pinakinggan ni Doña Victoria. Sa isang marahas na galaw, itinapon ng matanda ang bag ni Liana sa sahig. Nagkalat ang kakaunting gamit ng dalaga, isang lumang damit, ang suklay na galing sa kanyang ina, at ang maliit na rosaryo. Kasama ng mga ito, lumabas ang isa pang pares ng hikaw na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina. Hayan! Kitang-kita ng lahat. Paano ang isang katulong na katulad mo ay magkakaroon ng ganito kagandang hiyas kung hindi mo ito ninakaw? Pangungutya ni Victoria habang itinuturo ang mga alahas. Sabi ko na nga ba, ang mga taong galing sa putik ay laging may dalang dumi sa kanilang mga kamay. Ang mga bulong ng ibang katulong ay nagsimulang umugong sa paligid. Ang mga tingin na dati ay puno ng awa ay napalitan ng panghuhusga. Pakiramdam ni Liana ay unti-unting siyang nilalamon ng lupa. Ang kawalan ng katarungan ay parang isang mabigat na bato na nakadagan sa kanyang dibdib, dahilan upang mahirapan siyang huminga.
Mom, what is happening here? Ang malalim at malamig na boses ni Ren ay nagpatahimik sa lahat. Naglakad siya patungo sa gitna ng kusina. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Liana. Pagkatapos ay sa mga alahas na nakakalat sa sahig. Ren, anak, tignan mo ang babaeng pinagtatanggol mo. Nahanap ko ang mga alahas ko sa loob ng kanyang silid. Pinagkatiwalaan natin siya. Pero ang isinukli niya ay pagnanakaw. Paliwanag ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng sakit at hinagpis. Tumingin si Ren kay Liana. Nakita niya ang panginginig ng mga labi ng dalaga at ang mga luhang pilit nitong pinipigilan. Ngunit naalala rin niya ang nakita niya sa hardin kagabi, si Liana at ang misteryosong lalaki. Ang hinala ay muling lumitaw sa kanyang isipan, tila isang laso na dahan-dahang sumisira sa kanyang puso. Liana, totoo ba ito? Ninakawan mo ang pamilya ko? Tanong ni Ren. Ang bawat salita niya ay parang isang saksak sa puso ni Liana. Sir Ren, nakikiusap po ako. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawa iyon. Mas pipiliin ko pong magutom kaysa kumuha ng hindi sa akin. Pagmamakaawa ni Liana, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa mga mata ni Ren, naghahanap ng kahit katiting na tiwala. Ngunit bago pa makasagot si Ren, muling sumingit si Victoria. Huwag kang maniwala sa mga luha niya, Ren. Ang mga ganyang babae ay eksperto sa pag-arte. Pinalalayas ko na siya sa bahay na ito ngayon din. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ng ahensya kung anong klaseng tao siya. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ay tila sumasabay sa pintig ng pusong nadudurog ni Liana. Kinuha ni Victoria ang braso ni Liana at marahas itong hinila patungo sa pintuan. Lumabas ka! Huwag mong muling dudumihan ang aking pamamahay! Sigaw ng matanda sabay tulak kay Liana palabas ng gate. Bumagsak si Liana sa basang kalsada. Ang lamig ng ulan ay agad na nanuot sa kanyang balat. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa kanyang basang uniforme at ang maliit na rosaryo na mabilis niyang nakuha bago siya itapon sa labas. Nakatitig siya sa nakasarang gate ng mansyon. Sa likod ng mataas na pader na yon, naroon ang lalaking akala niya ay makakaunawa sa kanya. Ngunit ang gate ay nanatiling sarado. Nagsimulang maglakad si Liana sa gitna ng baha. Walang sapatos at walang pupuntahan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pait. Paano na ang kanyang ina? Paano na ang kanyang buhay? Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang sasakyan, mahigpit na nakahawak si Ren sa manibela. Pinapanood niya ang anino ni Liana na dahan-dahang nawawala sa gitna ng malakas na ulan at dilim. Ang kanyang puso ay nagtatalo sa pagitan ng galit at isang matinding kagustuhang habulin ng babaeng yon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang anonymous message ang pumasok. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa paborito mong katulong at ang gabing hindi mo makalimutan, pumunta ka sa address na ito. Ngayon din, binuhay ni Ren ang makina ng kanyang kotse. Ang gulong ay mabilis na uminog. Nagsasaboy ng tubig sa paligid, habang mabilis siyang sumibad patungo sa isang direksyon na maaring magpabago sa lahat. Hindi ko kailangan ng iyong awa, Sir Ren. Sanay na akong nilalamon ng lamig dahil mas malamig pa rito ang pagtrato ninyo sa akin sa loob ng mansyong yon. Ang boses ni Liana ay nangangatog, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pagod at sakit na nararamdaman. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga braso ay nakayakap sa sarili niyang katawan, habang ang malakas na ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang balat, na parang libu-libong maliliit na karayom. Ang mga headlights ng sasakyan ni Ren ay nagbibigay ng isang nakasisilaw na liwanag, dahilan upang magmukha siyang isang basang anino sa gitna ng kawalan. Hindi nakinig si Ren. Bumaba siya ng sasakyan nang hindi man lang nagdadala ng payong. Sa loob ng ilang sandali, nabasa rin ang kanyang mamahaling suit, ngunit tila wala siyang pakialam. Hinawakan niya ang siko ni Liana
at pinilit itong patayuin. Huwag kang matigas ang ulo, Liana. Sa ganitong lagay ng panahon, hindi ka makakarating kahit sa kanto. Sumakay ka na kung ayaw mong mamatay sa pulmonya, madiing sabi ni Ren. Ang kanyang boses ay may halong utos at isang uri ng pag-aalala na pilit niyang itinatago. Dinala ni Ren si Liana sa isang maliit na rest house sa labas ng lungsod, malayo sa mapanghusgang mga mata ni Doña Victoria. Pagpasok nila sa loob, ang init na nagmumula sa fireplace ay agad na sumalubong sa kanila, isang malaking kaibahan sa malupit na bagyo sa labas. Magpalit ka ng damit. May mga tuyong gamit sa loob ng silid na yon. Huwag kang lalabas hanggat hindi ka natutuyo. Utos ni Ren habang binubuksan ang ilaw. Nang makalabas si Liana mula sa banyo, suot ang isang malaking t-shirt ni Ren na abot hanggang tuhod. Nakita niya ang lalaki na nakatayo sa tapat ng bintana. Pinagmamasdan ang ulan. Ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay ay puno ng mga bagay na hindi nila masabi sa isa't isa. Ang tanging maririnig ay ang marahang paglagitik ng apoy sa fireplace at ang malakas na bugso ng hangin sa labas. Kumuha si Ren ng isang malambot na tuwalya at lumapit kay Liana. Hindi niya hinintay na kunin ito ng dalaga. Siya na mismo ang nagsimulang magtuyo ng basa at mahabang buhok ni Liana. Ang kanyang mga galaw ay banayad, tila ba hawak niya ang isang marupok na kristal na maaring mabasag sa kaunting pagkakamali. Ang golden moment na ito, ang pag-aalaga ng isang makapangyarihang lalaki sa isang hamak na katulong, ay nagdulot ng isang matinding kilig at hapdi sa puso ni Liana. Nadama niya ang bawat dampi ng mga daliri ni Ren sa kanyang anit, ang init na nagmumula sa katawan nito, at ang pamilyar na bango na palaging nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Bakit mo ito ginagawa, sir? Pinatalsik na ako ng iyong ina. Sa tingin ng lahat, ako ay isang magnanakaw. Mahinang tanong ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Tumigil si Ren sa pagpupunas. Iniharap niya si Liana sa kanya at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan, galit at isang uri ng pagnanasa na matagal na niyang pinipigilan. Dahil hindi ako naniniwala sa aking ina, Liana, at dahil sa tuwing titingnan kita, hindi ko makita ang isang magnanakaw. Ang nakikita ko ay ang babaeng matagal ko nang hinahanap sa aking mga panaginip. Bulong ni Ren. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Liana. Ang kanilang mga hininga ay nagsama, mainit at puno ng pangako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagkakaiba sa kanilang buhay, ang yaman, ang katayuan, ang mga lihim, ay tila naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang nararamdaman nila para sa isa't isa sa gitna ng panganib. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, naramdaman ni Ren ang panginginig ng kamay ni Liana. Napatingin siya sa palad ng dalaga at nakita ang maliit na rosaryong mahigpit nitong hawak. Biglang may nag-flash sa isip ni Ren, isang alaala ng gabing iyon sa hotel. Ang babaeng kasama niya ay may hawak ding katulad na rosaryo. Nabitawan ni Ren ang mukha ni Liana at napaatras. Ang kanyang mukha ay biglang binalot ng isang matinding pagkabigla at sakit. Liana, ang rosaryong yan, saan mo nakuha yan? Tanong ni Ren. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Bago pa makasagot si Liana, biglang bumukas ang pintuan ng rest house. Ang malakas na paghampas ng pinto sa dingding ay parang isang pagsabog sa gitna ng kanilang katahimikan. Nakatayo sa pintuan si Doña Victoria, kasama ang 2 armadong bodyguard, at ang kanyang muka ay puno ng matagumpay na ngisi. Huli ko kayo. Akala niyo ba ay makakatakas kayo sa akin? Ren, anak, tignan mo ang babaeng kinakalinga mo. Hindi lang siya magnanakaw, isa rin siyang bihasang manunubos na ginagamit ang kanyang katawan para makuha ang gusto niya. Sigaw ng matanda habang itinataas ang isang tablet na nagpapakita ng isang malinaw na video mula sa security camera ng Blue Diamond Hotel.
Napako ang tingin ni Ren sa screen. Ang kanyang mundo ay tila muling gumuho sa isang kisap mata. Magkano, Liana? Magkano ang halaga ng bawat luhang ipinakita mo sa akin? Magkano ang bayad sa bawat panginginig mo habang ginagamot ko ang iyong mga sugat? Ang boses ni Ren ay hindi na ang malambot na bulong kanina. Ito ay isa ng matalim na boses na puno ng puot at matinding pagkadismaya. Binitawan niya ang tuwalya na tila ba ito ay naging isang maruming basahan. Ang init na namamagitan sa kanila kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang atmosfera na mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo sa labas. Nakatitig si Liana sa screen ng tablet. Doon, sa malabo at itim-puting footage, nakita niya ang sarili. Isang batang babaeng takot na takot. Pabalik-balik sa tapat ng silid, numero 407. Nakita niya ang sandaling pumasok siya sa loob. Ang sandali kung saan tinalikuran niya ang kanyang dangal para sa buhay ng kanyang ina. Ang bawat frame ng video ay parang isang sampal na nagpapadugo sa kanyang puso. Ren, anak, nakita mo na ang katotohanan. Ang babaeng ito ay isang profesional. Sinadya niyang pumasok sa kumpanya natin. Sinadya niyang maging katulong dito dahil alam niyang ikaw ang lalaki sa hotel na yon. Paggatong ni Doña Victoria, ang kanyang nangisi ay puno ng tagumpay habang pinapanood ang pagkawasak ng dalawa. Plano ang lahat, Ren. Ginamit niya ang kanyang kahirapan para makuha ang awa mo, para makuha ang pera mo. Lumingon si Liana kay Ren. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na wala siyang kaalam-alam, na siya ang lalaki sa mansyon. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila tinatangay ng malakas na bugso ng hangin mula sa bukas na pinto. Sir, hindi ko po alam na kayo yon. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Hikbi ni Liana. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng rest house. Ang kanyang mga kamay ay nakikiusap. Ngunit si Ren ay napaatras na tila ba ayaw na siyang madapuan man lang ng tingin. Hindi mo alam. Napakalaking coincidence naman yata niyan, Liana. Sa dinami-rami ng kumpanya, sa amin ka pa nag-apply? Sa aming mansyon ka pa pumasok? Ang tawa ni Ren ay puno ng pait. Hinablot niya ang kanyang pitaka mula sa lamesa at kumuha ng makapal na bundle ng pera. Sa isang marahas na galaw, itinapon ni Ren ang mga pera sa harap ni Liana. Ang mga papel na pera ay nagliparan sa paligid, bumabagsak sa basang sahig, tila mga dahong tuyo na walang halaga. Hayan, yan naman ang gusto mo, di ba? Pera. Yan ang dahilan kung bakit mo ibinenta ang sarili mo noon at yan ang dahilan kung bakit mo ako niloko ngayon. Kunin mo lahat yan at umalis ka sa paningin ko. Ayaw ko nang makita ang mukha mo kahit kailan. Sigaw ni Ren. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit at sakit. Ang bawat papel na tumatama sa balat ni Liana ay mas masakit pa sa anumang latay. Ang injustice engine ay narito na sa rurok nito. Ang kanyang dakilang sakripisyo para sa ina ay binigyan ng maling kulay, ginawang isang maruming plano sa paningin ng lalaking sinimulan na niyang mahalin. Pinulot ni Liana ang rosaryo na nalaglag din sa sahig. Hindi niya hinawakan ang kahit isang sentimo ng perang itinapon ni Ren. Tumayo siya ng may natitira pang lakas. Ang kanyang likod ay tuwid sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ko kailangan ng pera mo, Sir Ren. Ang perang nagligtas sa nanay ko ay sapat na para pagbayaran ko ng buong buhay na kahihiyan. Pero ang akala ko ay nakikita mo ang puso ko. Mali pala ako. Mas bulag ka pa sa dilim ng gabi. Mahina ngunit matapang na sabi ni Liana. Tinalikuran ni Liana ang mag-ina at naglakad palabas sa gitna ng malakas na ulan. Walang sapin sa paa at walang direksyon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagbaon sa kanyang sariling libingan. Naiwan si Ren na nakatitig sa mga perang nakakalat sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit nang tignan niya ang tablet na hawak ng kanyang ina,
May napansin siyang isang detalye sa video na hindi nakita ni Doña Victoria. Sa dulo ng footage, may isang lalaking nakatayo sa anino ng hallway, may hawak na kamera at tila binabayaran ng isang pamilyar na kamay na may suot na mamahaling singsing, ang singsing ng kanyang ina. Nabitawan ni Ren ang tablet. Ang kanyang puso ay biglang binalot ng isang nakakangilabot na kaisipan. Hindi si Liana ang nagplano nito. Biglang tumunog ang telepono ni Ren. Isang tawag mula sa ospital sa probinsya. Sir Ren, si Aling Rosa po ito, ang nanay ni Liana. May dumating po ritong mga lalaki. Kinukuha po nila ako. Tulong po. Hindi sapat ang isang buhay para pagbayaran ng pagkakamali ko, Nay. Sa pagtatangka kong iligtas ka, tila ako pa ang tuluyang pumatay sa ating dangal. Ang bulong na ito ni Liana ay tila isang sumpa na hinaluan ng alat ng kanyang mga luha at lamig ng ulan. Nakaluhod siya sa gitna ng maputik na kalsada, malayo na sa rest house ni Ren, ngunit parang bitbit pa rin niya ang bigat ng bawat perang itinapon sa kanya ng lalaki. Ang kanyang mga paa ay sugatan na mula sa matatalas na bato at ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bahid ng dugo na agad ding binubura ng malakas na agos ng tubig. Sa mga sandaling ito, ang imahe ng kanyang ina na muling nanganganib ang buhay ay tila isang apoy na nagpapaningas sa kanyang huling lakas. Hindi niya alam kung paano siya makakarating sa probinsya. Hindi niya alam kung sino ang kumuha sa kanyang ina. Ngunit alam niya sa kanyang kaloob-looban, ang mga kamay ni Doña Victoria ay nakapalupot na sa leeg ng kanyang pamilya. Sa loob ng rest house, ang tensyon ay mas masahol pa sa hagupit ng bagyo. Nakatayo si Ren sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang dibdib ay nagbababa taas dahil sa matinding galit at pagsisisi. Hawak niya ang tablet, ang screen ay nakatutok sa imahe ng singsing ni Victoria na nahuli sa video. Bakit, Mom? Bakit kailangang umabot sa ganito? I knew you hated her. But to frame her, to manipulate a woman's desperation just to destroy my feelings for her? Ang boses ni Ren ay paos, puno ng sakit, na tila ba ang sarili niyang ina ang siyang pumatay sa kanyang pagkatao. Ginawa ko lang ang nararapat, Ren, para sa iyo ito. Look at her. She's a maid. She's a disgrace to our name. Sigaw ni Victoria. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng anumang pagsisisi. And yes, I had her mother taken because that's the only way to make sure that girl never comes back to you. Ibibigay ko ang matanda sa mga autoridad dahil sa pagnanakaw ng anak niya. Ang bawat salita ni Victoria ay parang isang lason na kumakalat sa isipan ni Ren. Sa isang iglap, tila nagising si Ren mula sa isang mahabang bangungot. Ang mga luha ni Liana, ang panginginig ng katawan nito, ang kanyang pananahimik sa gitna ng pangungutya. Lahat ng iyon ay hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa isang sakripisyong hindi niya kailanman maiintindihan. Wala kang puso, Mom. Binura mo ang kaisa-isang bagay na nagparamdam sa akin na ako ay tao pa. Sabi ni Ren, bago mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Pinaharurot ni Ren ang kanyang sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga luha ni Liana. Hinahanap niya ang anino ng dalaga sa gilid ng kalsada. Ang kanyang puso ay tila binibiyak sa bawat segundong lumilipas na hindi niya ito nakikita. Liana! Patawarin mo ako! Liana! Sigaw ni Ren sa loob ng sasakyan, ngunit tanging ang ugong ng makina at ang hampas ng hangin ang sumasagot sa kanya. Samantala, sa isang liblib na warehouse, si Aling Rosa ay nakatali sa isang upuan. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Sa harap niya ay ang lalaking taga-deliver ng video noon, si Gardo. Huwag kang mag-alala, matanda. Kapag dumating dito ang anak mo, magkakasama na kayo sa impyerno. Tawa ni Gardo habang inilalabas ang isang lighter. Ang maliit na apoy nito ay sumasayaw sa dilim. Nagpapakita ng mga tumpok ng tuyong kahoy at gaas sa paligid. Sa kalsada,
Biglang napapreno si Ren nang makita niya ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kanyang sasakyan. Bumaba siya at mabilis na pinulot ang bagay na yon mula sa putikan. Ito ang maliit na rosaryo ni Liana. Ang krus nito ay nabali at ang mga butil ay nagkahiwa-hiwalay na. Tumingala si Ren sa langit. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Sa gitna ng unos na ito, mayroon pa bang puwang ang isang gayan niya para sa kapatawaran? O tuluyan na bang nilamon ng dilim ang tanging liwanag ng kanyang buhay? Narinig niya ang isang mahinang hikbi mula sa madilim na bahagi ng talahiban sa gilid ng kalsada. Isang puting anino ang nakahandusay doon, hindi na gumagalaw. Tila isang lantang bulaklak na itinapon ng bagyo. Patawad, Liana. Hindi sapat ang salitang ito para burahin ang bawat latay na iniwan ko sa iyong puso. Ang boses ni Ren ay basag. Tila isang luma at kalawanging bakal na pilit hinihiwa ang katahimikan ng gabi. Maingat niyang binuhat ang walang malay na katawan ni Liana mula sa malamig at maputik na talahiban. Ang katawan ng dalaga ay tila isang piraso ng yelo, walang init, walang lakas, at tanging ang mahinang pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib ang nagpapatunay na mayroon pang buhay sa loob nito. Sa loob ng sasakyan, pilit na pinapainit ni Ren ang aircon habang ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig sa takot. Hinubad niya ang kanyang suot na jacket at ibinalot ito kay Liana. Sa bawat dampi ng kanyang balat sa malamig na balat ng dalaga, nararamdaman ni Ren ang dambuhalang bigat ng kanyang pagkakasala. Ang babaeng ito ay ibinigay ang lahat para sa kanyang ina. Ngunit ang isinukli ni Ren ay ang pinakamababang uri ng pangungutya. Dinala ni Ren si Liana sa isang pribadong klinika na pagmamay-ari ng isang malapit na kaibigan, malayo sa mga mata ng kanyang ina at ng media. Doon, sinalubong sila ni Lola Amparo, ang matandang mayordoma na palaging naniniwala sa kabutihan ni Liana. Ano ang ginawa mo, Ren? Bakit hinayaan mong umabot sa ganito ang batang ito? Tanong ni Lola Amparo habang mabilis na tinutulungan ang mga nurse na asikasuhin si Liana. Ang kanyang boses ay puno ng pait at panunumbat. Akala ko niloloko niya ako, Lola. Pero ako pala ang tunay na bulag. Sagot ni Ren habang nakasandal sa pader, ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang sandaling imulat ni Liana ang kanyang mga mata sa gitna ng kanyang lagnat. Nakita niya si Ren na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang kanyang kamay na tila ba ito ang kanyang huling pag-asa. Sir, ang nanay ko, pakiusap, iligtas niyo siya. Ang mahinang pakiusap ni Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, hindi para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng kanyang ina. Hahanapin ko siya, Liana. Pangako, ibabalik ko siya sa iyo kahit anong mangyari. Magpahinga ka muna, pakiusap. Bulong ni Ren habang hinahalikan ang likod ng kamay ni Liana. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Ren ay tila isang sumpa ng katapatan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naputol nang tumunog ang telepono ni Ren. Isang video message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Sa screen, nakita ni Ren ang warehouse na punong-puno ng mga tuyong kahoy at si Aling Rosa na nakatali sa gitna habang ang apoy ay dahan-dahang gumagapang mula sa isang sulok. 10 minutes, Ren. 10 minuto bago maging abo ang lahat ng dahilan ng sakripisyo ng babaeng iyan. Kung gusto mo silang iligtas, alam mo kung saan mo ako mahahanap. Ang boses ni Gardo ay puno ng nakakatakot na katuwaan. Kasabay nito, pumasok si Doña Victoria sa klinika. Ang kanyang muka ay matigas at walang bahid ng emosyon. Ren, huwag kang umalis. Hayaan mo na ang matandang yon. Kapag namatay siya, wala nang magiging ugnayan ang babaeng yan sa atin. Magiging malaya ka na mula sa dumi ng nakaraan, mading sabi ng matanda. Tumingin si Ren sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Liana na muling nawalan ng malay
dahil sa lagnat. Ang kanyang puso ay tila hinihiwa sa dalawa. Ang pagpili sa pagitan ng utang na loob sa ina o ang pagliligtas sa kaisa-isang liwanag ng kanyang buhay. Biglang tumunog ang isang malakas na sirena ng bumbero mula sa malayo. Ngunit ang apoy sa warehouse ay tila mas mabilis kaysa sa anumang tulong. Hindi mo ako mapipigilan, Ma'am. Dahil sa gabing ito, mas pipiliin kong maging anak ng isang katulong kaysa maging anak ng isang mamamatay tao. Huling sabi ni Ren, bago mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan at humarurot patungo sa naglalagablab na panganib. Masyado kang bayani, Ren. Pero ang bayani, madalas na uunang mamatay sa gitna ng sarili nilang apoy. Ang boses ni Gardo ay humahalo sa nakakabinging ugong ng apoy na dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok ng lumang warehouse. Nakatayo ang lalaki sa harap ng tanging lagusan, hawak ang isang bakal na tubo, habang ang anino niya ay tila isang dambuhalang demonyo sa gitna ng naglalagablab na liwanag. Sa likuran niya, sa gitna ng makapal at maitim na usok, aninag ang figura ni Aling Rosa na nakatali sa upuan, hirap na hirap huminga, at unti-unti nang nawawalan ng malay. Hindi sumagot si Ren. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na mas matindi pa sa apoy na nakapaligid sa kanila. Ang kanyang suit ay punit-punit na, ang kanyang mukha ay nababalutan ng uling, at ang init ng paligid ay tila nagpapakulo sa kanyang dugo. Ang bawat hakbang niya pasulong ay isang paghamon sa kamatayan, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Liana at ang pakiusap nito bago siya nawalan ng malay. Habang nagaganap ang kaguluhang ito sa warehouse, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang ballroom ng Lorenzo Hotel, ay kasalukuyang idinadaos ang isang charity gala. Nakatayo si Doña Victoria sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pinakamahal na mga hiyas, habang masayang nakikipag-usap sa mga pinakamataas na tao sa lipunan. Ang kanyang nangiti ay tila isang maskara ng kabutihan, habang lihim niyang ipinagdiriwang ang paglilinis na kasalukuyang ginagawa ni Gardo. Para sa kabutihan ng lahat ang ating ginagawa ngayong gabi, pahayag ni Victoria sa harap ng mikropono, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at pekeng malasakit. Ngunit sa gitna ng warehouse, ang katotohanan ay mas malupit pa sa anumang kasinungalingan. Sa isang mabilis na galaw, sumugod si Ren kay Gardo. Ang tunog ng pagtama ng mga bakal at ang marahas na pagbulusok ng mga nagbabagang kahoy mula sa kisame ay tila isang madugong orkestra sa gitna ng impyerno. Nasugatan si Ren sa braso. Ang hapdi ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto, ngunit hindi siya tumigil. Sa huling lakas ng kanyang katawan, nagawa niyang itulak si Gardo patungo sa isang tumpok ng mga lumang kagamitan at mabilis na tumakbo patungo kay Aling Rosa. "Nay! Aling Rosa! Gumising po kayo!" Sigaw ni Ren habang mabilis na pinuputol ang mga tali gamit ang isang matalim na bubog. Ang golden moment ng kabanatang ito ay ang sandaling nagmulat ng mata si Aling Rosa at nakita si Ren. Sa kabila ng usok at panganib, hinawakan ng matanda ang kamay ni Ren, ang kamay ng lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay noon at muling nagliligtas sa kanya ngayon. "Iligtas mo ang anak ko. Huwag mo siyang pababayaan." Ang paos na bulong ni Aling Rosa bago tuluyang nawalan ng malay sa mga bisig ni Ren. Binuhat ni Ren ang matanda. Ang bigat nito ay tila ang bigat ng lahat ng kanyang pagkakamali na kailangan niyang pagbayaran. Habang palabas sila ng naglalagablab na gusali, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong warehouse. Ang mga dingding ay nagsimulang gumuho at ang bawat lagusan ay tila tinatakpan na ng nagbabagang abo. Samantala, sa charity gala, ang malaking screen sa likuran ni Doña Victoria ay biglang nagbago. Hindi na ito nagpapakita ng mga larawan ng kawanggawa. Sa halip, lumitaw ang isang audio-video recording, isang lihim na pag-uusap sa pagitan ni Victoria at Gardo noong nakaraang gabi,
kung saan malinaw na maririnig ang pag-utos ng matanda na sunugin ang warehouse kasama ang ina ni Liana. Gawin mo ang lahat para mawala ang matandang yon. Kapag wala na siya, wala nang gagamiting dahilan ang anak niya para lumapit sa aking anak. Ang boses ni Victoria ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Dahilan upang mapatigil ang lahat ng mga panauhin. Ang mukha ni Victoria ay biglang naging abo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang baso ng champagne na hawak niya ay nalaglag sa sahig. Lumikha ng isang matalim na tunog ng pagkadurog sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng mga tao. Sa labas ng naglalagablab na warehouse, lumabas si Ren na karga si Aling Rosa. Eksaktong sa sandaling gumuho ang buong bubong ng gusali. Napaluhod si Ren sa lupa. Hingal na hingal, habang ang mga bumbero at ambulansya ay nagsisimulang dumating. Ngunit ang kanyang tagumpay ay nabalot ng kaba nang makita niyang hindi humihinga si Aling Rosa. At kasabay nito, tumunog ang kanyang telepono mula sa klinika. Sir Ren, si Liana po. Bigla pong tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Huwag mo akong iwan, Liana. Ngayong natutuhan ko na kung paano ka tunay na pahalagahan, huwag mo namang hayaang maging huli na ang lahat. Ang boses ni Ren ay isang mahinang pagsusumamo, halos hindi marinig sa gitna ng malamig at payapang pasilyo ng intensive care unit. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang plastik sa labas ng silid ni Liana. Ang kanyang mga kamay na nababalutan ng benda dahil sa mga paso ay mahigpit na nakakuyom. Ang amoy ng gamot at ang matapang na kemikal ng ospital ay tila sumasakal sa kanya. Isang matinding paalala na ang buhay ay nakabitin lamang sa isang manipis na sinulid. Dinala na sa kabilang ward si Aling Rosa. Ligtas na ito bagaman nangangailangan pa ng mahabang obserbasyon dahil sa dami ng usok na pumasok sa kanyang baga. Nailigtas ni Ren ang ina, ngunit pakiramdam niya ay unti-unti namang dumudulas sa kanyang mga daliri ang anak. Sa kabilang dako ng lungsod, ang kaninang marangyang ballroom ay naging eksena ng isang malaking iskandalo. Pumasok ang mga awtoridad sa gitna ng charity gala at binalot ng posas ang mga kamay ni Doña Victoria. Ang kanyang mamahaling hiyas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanyang bawat hakbang. Ang bawat kamera na kumuha ng kanyang larawan ay tila mga mata ng hustisya na matagal na niyang iniwasan. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi na palitan ng isang malalim na kahihiyang hindi na mabubura ng anumang yaman. Ngunit para kay Ren, wala nang halaga ang pagbagsak ng kanyang ina. Ang tanging mahalaga ay ang bawat guhit sa monitor sa loob ng silid ni Liana. Ang mga guhit na nagpapakita ng laban ng dalaga para sa kanyang huling hininga. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang ilabas ni Ren mula sa kanyang bulsa ang mga butil ng rosaryong napulot niya sa putikan. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga paso, pilit niyang pinagdudugtong ang putol na tali nito. Gusto niyang buuin ang rosaryo ni Liana, tila ba sa pagbubuo nito ay mabubuo rin niya ang pagkakataong humingi ng kapatawaran. Liana, gising na. May kasalanan ka pa sa akin. Bulong ni Ren habang nakadikit ang kanyang noo sa malamig na salamin ng ICU. Kailangan mo pang makita ang paglubog ng araw kasama ang nanay mo. Kailangan mo pang marinig ang bawat salitang hindi ko nasabi noong una, kitang makita. Biglang nagbago ang ritmo ng tunog sa loob ng silid. Ang mahinang pagtibok ng makina ay napalitan ng isang mabilis at nakatutulig na ingay. Ang bawat guhit sa screen ay naging isang tuwid na linya. Isang pahalang na guhit na tila nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo ni Ren. Mabilis na nagtakbuhan ang mga doktor at nurse sa loob. Ang ingay ng mga sapatos na tumatama sa sahig at ang mabilis na pagbukas ng mga gamit ay tila isang malabong panaginip para kay Ren. Nakatayo lang siya doon, hindi makagalaw, habang pinapanood ang paggamit nila ng defibrillator sa katawan ni Liana. Clear! Ang sigaw ng doktor na narinig ni Ren sa kabila ng salamin.
Tumalbog ang katawan ni Liana, ngunit ang monitor ay nanatiling tuwid. Isang linya na walang hangganan. Isang linya na nagsasabing tapos na ang laban. Isa pa, clear! Muling sigaw ng doktor. Napaluhod si Ren sa sahig. Ang kanyang mga braso ay nakayakap sa sariling katawan. Ang bawat pangarap niya, ang bawat pagsisisi, ay tila sumasabog sa kanyang harap. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagdarasal, isang mahinang tunog ang muling umalingaw-ngaw mula sa monitor. Isang maliit na pag-alon, isang mahinang pagtibok. Bumalik ang ritmo, ngunit napakahina pa rin. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at matinding pagod. Nagawa naming ibalik ang pintig ng kanyang puso, Sir Ren, pero ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Ang susunod na 24 na oras ang magpapasya kung babalik pa ba siya sa atin o kung tuluyan na siyang bibitaw. Tumingin si Ren kay Liana. Ang mukha ng dalaga ay maputla. Halos kasing puti ng telang nakatakip sa kanya. Hindi ninyo pagmamayari ang lahat ng meron kayo ngayon, Ren. Ang bawat sentimong ipinambabayad mo sa ospital na ito ay galing sa lupang inagaw ng iyong ama sa pamilya ni Liana. Ang boses ni Attorney Ramos ay mahinahon, ngunit bawat salita niya ay tila isang malakas na hampas ng maso sa pandinig ni Ren. Nakatayo ang matandang abogado sa harap ni Ren sa tahimik na pasilyo ng ospital. Hawak ang isang kupas at dilaw na dokumento na may selyo pa ng nakaraang 3 dekada. Ang liwanag ng neon sa kisame ay tila nagiging mas maputla, sumasabay sa unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Ren. Dahan-dahang kinuha ni Ren ang dokumento. Ang bawat pagbuklat ng lumang papel ay lumilikha ng isang malutong na tunog sa katahimikan. Tila ba ang kasaysayan mismo ang nagrereklamo sa tagal ng pagkakatago nito. Doon, sa ilalim ng lagda ng kanyang ama, ay ang pangalan ng ama ni Liana, si Roberto Santos. Ipinapakita ng kasulatan na ang lupang kinatatayuan ng Lorenzo Hotel at ang puhunan ng kanilang kumpanya ay pagmamay-ari dapat ng mga Santos, ngunit nakuha ito ng kanyang ama sa pamamagitan ng panlilinlang at pekeng pirma. Napaluhod si Ren sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang katotohanan. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya bilang isang prinsipeng nag-aakalang ang kanyang yaman ay bunga ng dangal. Ngunit ang totoo, ang kanyang pamilya ang tunay na magnanakaw na palaging kinamumuhian ng kanyang ina. Ang kahirapan ni Liana, ang pagkakasakit ni Aling Rosa, at ang bawat patak ng luhang ibinuhos ng dalaga ay utang na nagmula sa kasalanan ng kanyang sariling dugo. Lola Amparo, alam niyo ba ito? Tanong ni Ren. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Ang matandang mayordoma na nakatayo sa isang sulok ay dahan-dahang tumango habang tumatulo ang mga luha. Ipinangako ko sa ama mo na hindi ko ito sasabihin, Ren. Ngunit nang makita ko kung paano tratuhin ni Victoria ang batang iyan, hindi na kinaya ng konsensya ko. Ang pamilya ni Liana ang tunay na nagpatayo ng pundasyon ng Lorenzo, hindi tayo. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang pumasok si Ren sa loob ng silid ni Liana. Nakita niya ang dalaga na napapalibutan ng mga tubo. Ang mukha nito ay payapa sa gitna ng sakit. Lumapit si Ren at maingat na kinuha ang kamay ni Liana. Inilagay niya ang kanyang noo sa palad ng dalaga. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy. Binabasa ang puting kumot ng ospital. Patawarin mo kami, Liana. Ang lahat ng ito, ang mansyon, ang kumpanya, ang bawat marangyang bagay na mayroon ako. Sa iyo ang lahat ng yon. Ninakaw namin ang buhay mo bago ka pa man isilang. Bulong ni Ren sa gitna ng kanyang hikbi. Ang bawat paghinga ni Liana na naririnig niya sa monitor ay tila isang sumbat na nanunuot sa kanyang kaluluwa. Ang sacrifice dilemma ay muling nagbabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ren naman ang kailangang magsakripisyo. Kailangan niyang bitawan ang lahat ng kanyang kinagisnang yaman upang ibalik ang katarungan
sa babaeng minahal niya sa gitna ng kasinungalingan. Nagpasya si Ren. Lalabas siya sa kumpanya, ibibigay niya ang lahat ng shares kay Liana at Aling Rosa at tatanggapin niya ang anumang parusang kaakibat ng kasalanan ng kanyang ama. Ito ang tanging paraan ng kanyang landas ng pagsisisi. Habang nanunumpa si Ren sa harap ng walang malay na dalaga, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Liana. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Mabilis na tumayo si Ren at tinawag ang doktor. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa saya at takot. Dahan-dahang iminulat ni Liana ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng silid ay tila nagpapakunot sa kanyang noo. Tumingin siya sa paligid hanggang sa dumapo ang kanyang paningin kay Ren. "Liana, salamat sa Diyos. Gising ka na." Masayang sabi ni Ren. Ang kanyang muka ay puno ng pag-asa. Ngunit ang mga mata ni Liana ay nanatiling blangko. Walang pagkilala, walang pag-ibig, wala ring galit. Sino? Sino ka? At nasaan ang nanay ko? Ang mahinang tanong ni Liana. Sino ka ba talaga? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Na tila ba ang buong mundo mo ay nakasalalay sa bawat pagkurap ng aking mga mata? Ang bawat salitang binitawan ni Liana ay parang isang matalim na bubog na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Ren. Nakatayo si Ren sa tabi ng kama ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakabitin sa hangin. Tila nagnanais na humaplos, ngunit natatakot na mabasag ang marupok na katahimikang namamagitan sa kanila. Ang liwanag ng araw na tumatama sa bintana ay nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Tila mga alaala ni Liana na nagkahiwa-hiwalay at hindi na mahanap ang daan pabalik. Hindi alam ni Ren kung paano sasagot. Sasabihin ba niya na siya ang lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamadilim na gabi? Sasabihin ba niya na siya ang amo na hindi kumilala sa kanyang sakripisyo? O sasabihin ba niya na siya ang taong sa wakas ay natutuhan siyang mahalin ng higit pa sa sarili nitong buhay? Ako si Ren, isang kaibigan Liana. Isang taong may malaking utang na loob sa'yo. Ang tanging naisagot ni Ren, ang kanyang boses ay paos at puno ng pagpipigil. Sa mga sandaling iyon, pumasok sa silid si Aling Rosa. Sakay ng isang wheelchair at itinutulak ng isang nurse. Ang kanyang mukha, bagaman may mga bakas pa ng hirap mula sa sunog, ay biglang nagliwanag nang makita ang anak na gising na. "Liana! Anak ko!" Ang pagsusumamo ni Aling Rosa. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit para sa dalaga. Doon lamang nakakita si Ren ng emosyon sa mga mata ni Liana. Ang blangkong tingin ay napalitan ng mga luha ng pagkilala. Nanay ko." Ang hikbi ni Liana habang pilit na inaabot ang kanyang ina. Naiwan si Ren sa isang sulok. Pinapanood ang mag-ina na nagtatagpo sa gitna ng hapdi at ligaya. Ang golden moment na ito, ang muling pagsasama ng 2 taong naging biktima ng kasakiman ng kanyang pamilya, ay nagparamdam kay Ren ng isang matinding hiya. Hindi niya magawang lumapit dahil bawat pulgada ng kanyang pagkatao ay nagpapaalala sa kanya ng mga kasalanan ni Doña Victoria. Nang hapon ding iyon, sa harap ng isang notaryo publiko, na dinala ni Attorney Ramos sa loob ng ospital, isinagawa ni Ren ang pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay. Hawak ang panulat, pinirmahan niya ang mga dokumentong naglilipat ng lahat ng kanyang ari-arian, ang pamamahala sa Lorenzo Hotel at ang bawat lupain na nakapangalan sa kanya patungo sa pangalan ni Liana at Rosa Santos. Sigurado ka na ba rito, Ren? Mawawalan ka ng lahat. Magiging katulad ka rin ng mga taong kinamumuhian ng iyong ina. Paalala ni Attorney Ramos. Hindi, attorney. Ngayon pa lang ako magkakaroon ng lahat. Dahil ngayon pa lang ako magkakaroon ng malinis na konsensya. Sagot ni Ren habang pinagmamasdan ang kanyang lagda sa papel. Ang bawat kurit ng tinta ay tila pagtatanggal ng mga kadenang matagal nang nakagapos sa kanyang kaluluwa.
Bumalik si Ren sa silid ni Liana upang ibigay ang mga dokumento kay Aling Rosa. Ngunit nang pumasok siya, nakita niyang mahimbing na natutulog si Liana. Ang mukha nito ay payapa, malayo sa takot na nakita niya noong gabing iyon sa hotel. Lumapit si Ren at inilapag ang isang maliit na kahon sa tabi ng una ni Liana. Sa loob ng kahon ay ang rosaryo na dahan-dahan niyang binuo, butil sa butil. Bawat hibla ng tali ay hinaluan niya ng panalangin at pagsisisi. Hindi ko alam kung kailan babalik ang iyong alaala, Liana. At marahil ay mas mabuting hindi mo na maalala ang sakit na dulot ko. Bulong ni Ren habang tinititigan ang dalaga sa huling pagkakataon. Pero tandaan mo, ang bawat pintig ng puso mo ay katarungang matagal nang ninakaw sa'yo. Ngayon, malaya ka na. Tumalikod si Ren at naglakad palayo. Plano niyang umalis ng bansa, iwan ang lahat at magsimula ng bagong buhay kung saan hindi siya makikilala bilang isang Lorenzo. Ngunit bago siya makalabas ng pintuan ng ospital, isang malakas na sigaw mula sa silid ni Liana ang nagpatigil sa kanyang paghinga. "Ren, huwag kang aalis." Ang boses ni Liana ay hindi na puno ng kalituhan. Ito ay puno ng takot, galit at isang uri ng sakit na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Napalingon si Ren at nakita si Liana na nakatayo sa pintuan. Nanginginig ang mga binti habang hawak sa kanyang kamay ang binuong rosaryo. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang baha. Ang hotel, ang mga alahas, ang ulan, at ang halik ni Ren sa rest house. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Ang ibigay ang pera mo at iwanan ako rito sa gitna ng lahat ng sakit na ito? Sigaw ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Hindi ko kailangan ng hotel mo, Ren. Ang kailangan ko ay ang lalaking nangako sa akin na gagamutin ang aking mga sugat. Hindi mo ba maintindihan, Ren? Ang bawat pilat sa aking puso ay hindi mo kayang tahiin gamit ang iyong pirma sa mga dokumentong yan. Akala mo ba, pagkatapos mo akong saktan at hiyain, ay sapat na ang iwanan ako sa gitna ng dambuhalang yaman na ito? Ang tinig ni Liana ay isang matalim na palasong tumama sa likuran ni Ren, dahilan upang mapatigil ang lalaki sa gitna ng pasilyo ng ospital. Dahan-dahang humarap si Ren. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at matinding pagkalito. Nakita niya si Liana na nakasandal sa pintuan. Ang kanyang puting damit ay tila nagpapakita ng kanyang kapayakan laban sa marangyang kapaligiran ng pribadong ward. Hawak ng dalaga ang binuong rosaryo. Ang krus nito ay nakadiin sa kanyang palad hanggang sa mamula ang kanyang balat. Ito ang kabalintunaan ng kanilang buhay. Noong una silang magkita, si Liana ang nagsusumamo para sa buhay ng kanyang ina. Ngayon, si Ren naman ang tila isang pulubing naghahanap ng paraan kung paano tatayo sa harap ng babaeng ninakawan ng kanyang pamilya. Gusto ko lang na maging malaya ka, Liana. Gusto kong makuha mo ang buhay na nararapat para sa'yo nang wala ako na magpapaalala sa'yo ng lahat ng dumi at sakit. Ang mahinang sagot ni Ren. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang luma at sirang plaka. Kalayaan? Ang iwanan ako ay hindi kalayaan, Ren. Iyan ay isa pang anyo ng pagtataksil. Sigaw ni Liana habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang hapdi sa kanyang mga sugatang paa. Ngunit hindi siya tumitigil. Ninakawan niyo kami ng nakaraan. Ngayon naman, ninanakawan mo ako ng pagkakataong ayusin ang kasalukuyan? Huwag kang maging duwag, Ren Lorenzo. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang abutin ni Liana ang kamay ni Ren at ilagay doon ang binuong rosaryo. Nararamdaman ni Ren ang init ng balat ni Liana, ang bilis ng pintig ng kanyang nadiit na ugat sa pulso, at ang bango ng sabon na humahalo sa amoy ng gamot. Kung gusto mong magbayad, gawin mo yon sa tabi ko. Hindi sa pamamagitan ng pagtakas, bulong ni Liana,
Ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mabasa ng mga luha ng pag-asa. Ngunit ang sandali ng kanilang paglalapit ay biglang naputol ng mamatay ang lahat ng ilaw sa pasilyo ng ospital. Ang nakakabinging katahimikan ay binalot ng kadiliman at ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Liana at ang malakas na pintig ng puso ni Ren. Isang malamig na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Isang tawang puno ng puot at kawalang pag-asa. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Na matapos niyo akong itapon sa kulungan ay magsasaya na kayo sa perang pinaghirapan ko? Ang boses ni Doña Victoria ay parang isang galing sa hukay. Sa liwanag ng kidlat mula sa labas ng bintana, aninag ang figura ng matanda. Ang kanyang marangyang damit ay madungis na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa baliw na galit. Hawak niya ang isang maliit na bote ng gas at isang lighter. "Mom, stop this! It's over!" Sigaw ni Ren habang pilit na itinatago si Liana sa kanyang likuran. "Hindi pa tapos, Ren. Kung hindi mapupunta sa akin ang kumpanyang ito, walang magmamay-ari nito. Walang Lorenzo ang luluhod sa isang katulong." Madiing sabi ni Victoria habang binubuksan ang lighter. Ang maliit na apoy nito ay sumasayaw sa dilim, nagpapakita ng kanyang desididong mukha. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Liana ang panginginig ng mga kamay ni Ren. Alam niya, sa kabila ng lahat, ina pa rin ito ng lalaki. Ngunit alam din niya na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa kamatayan. "Senyora, itigil niyo na po ito. May pagkakataon pa para magbago." Pagsusumamo ni Liana. Ngunit ang tanging sagot ni Victoria ay ang pagbuhos ng gas sa paligid ng pinto ng silid kung nasaan si Aling Rosa. "Clara." Iyon lang ang naibulong ni Anton, ngunit agad itong tinangay ng malamig at malakas na hangin sa gabi. Ang sigaw ni Ren ay bumasag sa nakakabinging ugong ng nagbabadyang panganib sa pasilyo. Sa gitna ng kadiliman, ang liwanag mula sa maliit na apoy ng lighter ni Victoria ay nagbibigay ng isang nakakangilabot na kislap sa kanyang mga mata. Nakatayo si Ren sa gitna ng basang pasilyo, basang-basa hindi ng ulan, kundi ng gasolina na ibinuhos ng sarili niyang ina. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas sa malapot na likido, isang tahasang paghamon sa kamatayan. Napahinto si Victoria. Ang kanyang kamay na hawak ang lighter ay nanginginig. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagtatalo sa pagitan ng baliw na galit at ang huling bahagi ng kanyang pusong ina. "Umalis ka riyan, Ren. Ang babaeng iyan ang sumira sa atin. Ang pamilya niya ang dahilan kung bakit tayo nawalan ng lahat." Ang hiyaw ni Victoria, ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. "Mas pipiliin ko pang makita kang abo kaysa makita kang luluhod sa mga taong kasing baba ng putik." Sa likuran ni Ren, naramdaman ni Liana ang bigat ng sakripisyo ng lalaki. Hindi niya kayang hayaang mamatay si Ren para sa kanya. Sa isang matapang na desisyon, lumabas si Liana mula sa likod ni Ren at tumayo sa tabi nito. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa braso ng lalaki. "Senyora, tignan niyo ako." Ang mahinang hamon ni Liana. Ang kanyang boses ay kalmado, isang malaking kaibahan sa ligalig ng paligid. "Sinasabi niyo na mababa ang uri ko dahil sa aking kahirapan. Pero tignan niyo ang inyong sarili. Sino sa ating dalawa ang nakatayo ngayon sa gitna ng kadiliman, may hawak na apoy at handang pumatay ng inosenteng tao? Sino sa atin ang tunay na madumi?" Ang bawat salita ni Liana ay parang isang salamin na itinapat sa mukha ni Victoria. Ang matanda ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa katotohanang pilit niyang tinatakasan. Ang hiya, shame, na palagi niyang ipinapataw sa iba, ay sa wakas ay bumalik sa kanya, mas matindi at mas masakit. Hindi, hindi totoo yan. Ako ang makapangyarihan. Ako ang Lorenzo." Ang pagsusumamo ni Victoria sa kanyang sarili
Ngunit ang kanyang boses ay unti-unti nang nawawalan ng lakas. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang biglang bumukas ang pintuan ng silid ni Aling Rosa. Sa gitna ng kanyang kahinaan, lumabas ang matanda, hawak ang kanyang dextrose stand at tumingin ng diretso kay Victoria. Victoria, sapat na ang 3 dekada ng paghihiganti. Ang mahinahong sabi ni Aling Rosa. Kinuha niyo ang aming lupa, ang aming yaman, at ang aming katahimikan, pero hindi niyo nakuha ang aming puso. Patawad, Victoria. Pinatawad na kita noon pa, dahil ayaw kong maging katulad mo na namumuhay sa galit. Ang salitang patawad ay tila naging isang malakas na hampas sa pandinig ni Victoria. Ang lighter ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang matunog na pagtama sa semento. Ngunit himalang hindi ito nagliyab. Napaluhod si Victoria sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay tila isang ungol ng isang natalong hayop. Ang kanyang mundo ng pagpapanggap at yaman ay tuluyan ng gumuho. Mabilis na dumating ang mga gwardiya ng ospital at ang mga awtoridad. Binalot nila si Victoria ng isang kumot at dahan-dahang inakay palayo. Wala nang bakas ng dating matikas na donya. Ang naiwan na lamang ay isang matandang babaeng nawala sa sariling katinuan dahil sa sobrang pagmamataas. Naiwan silang 3 sa pasilyo. Ang amoy ng gasolina ay nananatili, ngunit ang hangin ay tila mas madali ng langhapin. Napaluhod si Ren at itinuon ang kanyang ulo sa mga kamay ni Liana. Tapos na, Liana. Tapos na ang bangungot. Bulong ni Ren habang ang kanyang mga luhang puno ng pagsisisi ay dumadaloy sa kanyang mukha. Hinaplos ni Liana ang buhok ni Ren. Sa unang pagkakataon, wala na ang pader ng yaman at kahirapan sa pagitan nila. Wala na ang anino ng hotel at ng maling sakripisyo. Ang tanging naiwan ay 2 kaluluwang sugatan na handa ng maghilom. Hindi pa tapos, Ren. Tugon ni Liana habang nakatingin sa dapit hapon sa labas ng bintana. Nagsisimula pa lang ang ating mahabang paglalakbay patungo sa tunay na kapayapaan. Ang dapit hapon ay nagpinta ng kulay ginto at rosas sa malawak na kalangitan ng kanilang probinsya, habang ang marahang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng mga bulaklak ng kalyos at sariwang damo. Nakatayo si Liana sa tapat ng bintana ng kanilang bagong bahay. Isang simple, ngunit matibay na tahanan na hindi nagawa sa tagpi-tagping yero, kundi sa mga pangarap na binuo mula sa guho ng nakaraan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang liham na galing sa kulungan. Isang maikling sulat mula kay Victoria. Walang mahabang paliwanag, walang mga mapagmataas na salita. Tanging 3 salita lamang ang nakasulat sa gitna ng puting papel. Patawarin mo ako. Dahan-dahang itinupi ni Liana ang papel. Noong una, akala niya ay kailangan niya ng malaking halaga o isang marangyang kasalan upang maramdamang malinis na siyang muli. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina, na masayang nagtatanim ng mga halamang gamot sa hardin, nalaman niya ang tunay na kahulugan ng kalinisan. Ang dungis na pilit na ipinamukha sa kanya ng mundo ay hindi kailanman nakadapo sa kanyang kaluluwa dahil ang bawat sakripisyo niya ay nagmula sa isang pusong marunong magmahal ng walang kapalit. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Ang bango ng sandalwood at ang pamilyar na tibok ng puso ni Ren ay agad na nagpatahimik sa anumang natitirang kaba sa kanyang dibdib. Ano ang iniisip mo? Mahal ko. Bulong ni Ren habang isinasandal ang kanyang baba sa balikat ni Liana. Iniisip ko kung paanong ang isang gabing puno ng dilim ay naging simula ng ganito katingkad na liwanag. Sagot ni Liana sabay sandal ng kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Wala na ang marangyang suit ni Ren. Suot niya ngayon ay isang simpleng barong Tagalog na gawa sa pinya, habang si Liana ay nakasuot ng isang puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin. Sa araw na ito, sa harap ng kanilang maliit na kapilya, sila ay magsusumpaan hindi bilang isang amo at katulong, kundi bilang 2 pantay na kaluluwa na handang harapin ang bukas. Ang golden moment ng huling bahagi na ito
ay nang lumapit sila kay Aling Rosa upang magpagmamano bago tumuloy sa altar. Ang pagdampi ng noo ni Ren sa kamay ng matanda ay simbolo ng pagbagsak ng huling pader ng diskriminasyon. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa pamamagitan ng mga dokumento ni Attorney Ramos, kundi sa pamamagitan ng pagkilala sa tunay na dangal ng bawat tao, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Habang naglalakad sila patungo sa altar, ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Isang masayang himig na tila nagbabalita ng tagumpay ng pag-ibig laban sa puot. Ang pag-ibig ay hindi parating tungkol sa perpektong simula rin, bulong ni Liana habang magkahawak kamay silang naglalakad. Minsan, ang pinakamagandang kwento ay yaong nagsimula sa putik, ngunit natutong mamukadkad sa ilalim ng ulan. Tumingin si Ren sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba. At ang pinakamahalagang aral na itinuro mo sa akin, Liana, ay ang katotohanang ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault ng bangko, kundi sa mga sandaling handa tayong magsakripisyo para sa kaligayahan ng iba. Nang magtagpo ang kanilang mga labi sa harap ng altar, ang bawat pasakit, bawat luha, at bawat kahihiyan ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw. Ang dungis ng sakripisyo ay naging dangal ng pagsasama. Sa labas, ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ngunit sa puso ni Liana at Ren, isang walang hanggang umaga, ang kasalukuyan pa lamang na nagsisimula.